Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Marivic. May asawa at 2 anak. College pa lang ako, tambalanista na. Hanggang ngayong nalipat na kayo ng time slot, loyal listener nyo pa din ako. Sumulat ako kasi masama ang loob ko. Gusto ko sanang ihinga sa inyo at baka din sakali na mabigyan ninyo ako ng payo. Mula nang ikasal kami ng asawa ko, pumisa na kami sa mga magulang niya. Wala kasi silang kasama sa bahay. Matatanda na at hindi na pwedeng pabayaang sila lang sa bahay. Isa pa, malaki naman yung bahay nila kaya komportable kami. Luma na ang bahay ng asawa ko. Matagal na kasi mula nang itinayo. Dito sila pinalaki ng 2 pa niyang kapatid. Habang tumatagal, dumadami ang kailangang ayusin. May mga kisaming tumutulo, mga pinturang nababakbak, grills na kinakalawang, unti-unting pinagtulungan naming mag-asawa na ipaayos. Sa halip na bumili ng sariling bahay, ginamit namin ang ipon namin para ma-renovate ang unti-unting nabubulok na bahay. Pangako naman kasi ng mga magulang at mga kapatid ng asawa ko, sa amin ipapamana ang bahay at lupa. Kaya naman, nirenovate namin ng dahan-dahan para magbukang bago at gumanda. Kung titingnan ang bahay ngayon, malayong-malayo na sa dati. Naging mas moderno at naging mas maayos. Early this year, halos magkasunod na matay ang mga biyanan ko. Laking gulat ko nang ilang linggo matapos ang libing, dumating ang 2 kapatid ng asawa ko. Bilang mga anak, may karapatan daw sila sa bahay at lupa na naiwan ng mga magulang nila. Kailangan daw paghatian. Pwede daw naming bayaran ang share nila. Kung hindi, kailangan daw ibenta ang bahay at lupa. Yung pinagbentahan, hahatiin daw sa 3 magkakapatid. Tambalan, buong ipon namin inubos namin sa pagpaparenovate. Bakit bigla nilang nakalimutan yung pangako nila sa pamilya namin na sa amin mapupunta ang bahay at lupa dahil kami ang nagpaayos? Bakit ngayong maganda na, pinag-iinteresan nila? Sa ngayon wala kaming perang pambayad sa share na hinihingi ng 2 kapatid ng asawa ko. Hindi naman namin kayang bumili ng bagong bahay at lupa dahil lahat nga ng naipon namin naubos sa pagpapagawa ng lumang bahay. Tambalan, ano po kaya ang mabuti naming gawin? Salamat sa inyong payo, ang inyong tambalanista, Marivic. Ang tanong, mahiwagang tanong, meron po bang mga papeles na nagsasabing kayo ang magmamana? Kasi kung usap-usap lang talaga, nako, ang dami ko na pong kilalang pamilya na nagkawatak-watak dahil sa ilang inches ng lupa, 'di ba? Isipin mo,
true story. Meron akong mga kilala na inches ng lupa. Alam mo yun? 3 inches po. Oo. Hindi, mga 10 naman ito. Kasi may sapatos na ubando doon 3 inches. Yung pinagawayan nila. Basta inches. Isipin mo, inches. Ilang inches lamang nagkawatak-watak ang pamilya, nagkaroon ng paghiwa-hiwalay, over, friendship over, relationship over, wala nang kakamag-anak, may mga pabara-barangay pang nalalaman, 'di ba? Nang dahil dun sa ilang inches ng lupa na napag-awayan. So, yan ang mahirap kapag hindi na isusulat kung walang as a lawyer for today, kung walang kasulatan, 'di ba, na nagsasabing sa inyo po talaga. So parang mahirap ilaban kapag kwento lang or sinabi lang, ganun. Lalong-lalo na halimbawa yung mga kapatid na asawa mo nangangailangan din. Oo, alam mo naman kapag matindi ang pangangailangan, hindi mo basta-bastang mababali ang prinsipyo niyan, 'di ba? Maiisip talaga nila, wala namang kayong kasulatan. Wala kayong proof. So I guess itong kwento na ito, it's really more for those people na may mga ganyan ng eksena na ayusin nyo na po bago po mahuli ang lahat. Diba yun yung sinasabi nila, partner, na mas mahirap kapag ka namatay na. Oo, yung kasi mag-aaway, kaya mas mahalaga na ayusin na muna ang pera. Correct. Ayusin na muna kung kanino ang mamamana. Ganun. Last will nyo, ayusin nyo na kung meron man. Hindi naman sa nananakot tayo na o kaya napaka-morbid naman, di ba nga namamatay, may ganito ng pagpapahiwatig, hindi sa ganun. Tulong na po ninyo. Ito hindi natin naiuutos sa mga anak. Kausap na lang natin yung mga magulang na may mga ari-arian. Tulong nyo na po, isa po ito sa mga mapapamana po ninyo sa inyong mga anak. Yung hindi magkakaroon ng samaan ng loob kasi bago pa man kayo pumanaw, naiayos na ang lahat. Totoo yun. Yung may nakakwentuhan ako na sabi nila pag mayaman ka pala talaga at nag-invest ka o nagkaroon ka ng maraming ari-arian, sabi nga nila, sabi lang naman nila yon, maaaring iba sa pwede nyo sabihin. Ang sabi nila, binigyan mo ng rason na mag-away-away ang mga anak mo pagdating ng panahon. Yes. Diba? In this case, ganito yung mga nangyayari na talaga na mga di ba, mag-aaway-away yung mga magkakapatid dito, di ba? Na parang hindi inayos ng mga magulang yung pagkakaparte-parte ng kanilang mga ari-arian. So in this case, hindi dapat tambalan yung yung konsultahin mo kasi kami may hangganan lang yung kaalaman namin. Totoo. In your case, you need legal experts. Yes. Kailangan mo ng abogado para ayusin kung ano man yung dapat nyong ayusin, kung kanino ang kay kanino. Oo, diba? Kasi kami abugago lang, di ba? Pwede rin. Abugago lang, alam mo na, mamaru. Minsan abogado lang din yun kami. Din. Basta, sounds like lang kami. Hindi kami yung tunay at legit na makakapagbigay sa'yo na maayos na I think, diba, may mga ganyan sa batas, may mga lusot, may mga leeway. I don't know. Hindi namin alam, basta hindi kami talaga ang perfect na tao na pwedeng tanungin. Pero malinaw na may habol talaga yung mga yung mga kapatid ng asawa mo. Oo, yun. Kahit yun pasabihin na pina-renovate ninyo. Sino bang pumilit sa inyo mag-renovate, diba? Kayo lang naman tong umarte na kinakalawang yung grills namin. Hindi namin nire-renovate. Hindi diba? naman sa inyo. Totoo. Kung nag-renta kayo, bakit yung pagkagandahin? Diba? Hindi, pero kasi sa promise nga sa kanila mapupunta. Kaya lang, yun nga mahirap sabi-sabi wala pong kasulatan. Ako, ilang beses na ako nakarinig ng ganyan. Promise sa bunsong lalaki mapupunta ito o kaya sa panganay na anak mapupunta yung ganito. Nakaw! Wale ding nangyari. Oo. May na-witness nga ako. Talagang matindi din yung away na parang naalala ko, itong mga taong to magkakabati ng mga bata sila. Totoo, correct. Mga pinsang very close, nagsiswimming together. Yes. Ang daming memories na magaganda. Correct. Oo. Pag may reunion, grabe yung bonding nila na parang magkakapatid ang turingan sa isa't isa. Na pag naghihiwalay tuwing bakasyon, nag-iiyakan. Kasi ilang months na naman silang hindi magkikita o maghihintay na susunod na bakasyon bago magkita ulit. Ganun yung closeness. Namatay yung mga matatanda na nang hindi rin naayos kung yung
yung hatian ng kanila mga ari-arian. So ngayon nag-aaway-away talaga, literal. Na Yan. parang wala ka namang share dito. Oo, kami di ba? dito Tapos Oo. magtuturuan na yan, magsasabihan Oo. na yan na nga, yung ito naman yung contribution, yan, magkakaroon na ng mga ganyan. So, ito po ay, again, wala na tayong magagawa dito kay Marisa kasi yan na yung sitwasyon. So, ang sinasabi natin kay Marisa, consult a legal expert tungkol dito para malaman kung ano ba yung talagang habol, mga ganyan. Baka naman meron sa batas na pag pinagawa yung grills, di ba? So yung 3 inches. Correct, di ba? Mas may karapatan Nadulo na na 3 inches. corner Correct, lot, di ba? 3 inches. Baka may ganon, di ba? Natin masasabi. O kaya baka, di ba, meron yan parang kung meron ng resolve na issue or ganyan case before, pwedeng kunin ulit. Mga ganon. Ay, tingnan mo, Depende. abogado rin. So, hindi namin alam. So, yun. Pero, it's more of for other people na ganyan yung eksena. Totoo. Di ba? Na posible pong magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak at magkaaway-away ang magkakamag-anak ng dahil dyan sa mga bahay at lupa. Maraming legit na correct, na real kwento. stories. Yes, hindi po etchos. I'm sure kung hindi ikaw mismo yung naka-experience, 'di ba? Yung kaibigan mo na ganyan ng sakit ng ulo. 'Di ba? Meron pa mga iba diyan bago mo pa makuha yung lupa, may babayaran na ganito. May mga ganyan real story po 'yan. Kaya ayusin na po yung mga dapat ayusin habang nabubuhay pa yung mga may-ari. Kaya mabuhay ang mga may lupa lamang sa kuko. Mabuhay po tayong lahat. Wala po tayong magiging issue. So kung wala kayong mga ari-arian, hindi po para sa inyo ang tambalan segment na ito ngayon. 'Di ba? Hindi tayo relate sa mga away-awayan na lupa-lupa na ganyan. Ito ay para doon sa mga magkakamag-anak na Yan. dating magkakabate pero nag-aaway-away na ngayon. Yan. Yung mga magkakapatid na dating sundo-sundo na Yan. talagang hindi kaya magkawatak-watak. Oo. Ngayon ready na po sila magkawatak-watak ng dahil sa lupa. Sa social media, kakapost lang ng mga sibling day, sibling Yan. love, di ba? Sibling goals. Correct. Nagka-ano-anuan sa 3 inches na lupa, 10 Nako. inches na, ay nako. Ganyan. So, kailangan po yan na ayusin na agad. Hindi para sa akin, hindi sa pagiging morbid. Parang katulad lang yan ng pagpe-prepare ng kung saan just in case mamatay, saan ililibing, yung mga ganon. Hindi na siya yung parang grabe naman, buhay pa ako. Iniisip niyo na kung saan niyo ako ilalagay. Hindi na po dapat nanay at tatay, hindi na po dapat ganun yung thinking. Kasi mas mahihirapan po yung mga maiiwan kapag hindi nila alam kung saan kanila ilalagay. Oo, mali mo, balutin ka na lang sa, diba? Sa Correct, dahon ng saging. Totoo, kaya dahon ng gabi. Correct, kaya tas ipaanod ka. hindi yun parte. Ang naniisip ko dyan na baka balutin ka sa dyaryo tas ibenta ka bilang malaking tinapa. Tapos sa amin ka ko-consult, anong pangalan niya? Marisa. Marisa. Makita na sa palengke, di ba, china-chop-chop na. Oo, Tinapa. Ganun. Wala kaming alam sa batas. Wala. Sa paghahati-hatian ng mga Yes, properties. oo. So, kailangan mo ng dito. Hindi tambalan. hindi talaga. Pero real stories at nangyayari po talaga yung mga ganon. Kaya Totoo tapos yun. may isa pa partner yung hindi naman dun sa yung mga binabayaran na may mga hindi ka makukuha. Ay, sa abogado na nga lang talaga. Suklian, Oh, gano'n. hindi, merong yung parang kahit na madaming pera yung mga magulang mo o kaya ari-arian, pag hindi yata naayos na sa'yo mapupunta or hindi ka pa legal age, parang may kailangan pang bayaran, mga ganon. So, Mamatay ka na nga, magbabayad ka pa. hindi yung namatay, yung mga magki-claim. Parang may mga ganon. So see, madami mga ganyan sa abogado po dapat kinokonsult at hindi po sa aming nagmamarunong lamang. Totoo yun. Kaya ako chill lang ako eh. Oh, kasi Kaya ako, di ba? I have nothing to lose. Yeah, So, 'di ba? Sabi ko kanina, 'di ba, mabuhay ang mga may lupa sa kuko. So kung ang lupa mo ay lupa lamang sa kuko, Oo. chill lang po tayong lahat. Tama. Hindi natin issue talaga ito, 'di ba? Mabuti yung simple-simple lang ang buhay eh, no? Minsan naman nanahimik ka na lang, kala mo. walang agawan. Sa payapa ka na mapupunta pero ginagambala ka ng anak mo, ng mga kamag-anak mo na akala mo concerned sa'yo, pero gustong-gusto ka niya nang mamatay kasi gusto niya Yan. na makuha yung share Tingnan niya. mo, kung wala kang ari-arian, Oh. 'di ba? Paano lang, happy-happy lang lang. kayo, Oo. inom-inom lang kayo always, ganun. Hindi ka pag-iisipan ng painumin na yan, 'di ba? Para Oo. mapabilis na, ganun.
Hindi, makikipag-inuman yan sa'yo kasi trip ka niyang kasama kasi Oo. chill lang ang buhay mo, hindi mo kailangan magpamana ng kung ano-ano. Tama. 'Di ba? Hindi, pero kung maganda naman din talaga na parang may mga pag-iintrega na eh. Tapos habang malakas pa, habang oo. nakakapirma pa ng maayos. Correct. Habang nakakausap pa, nakakapagsalaysay Tama. pa. Kaya Malinaw pa ang takbo ng isip. Correct ka. Kaya kung halimbawa yung nanay at tatay mo may mga alahas, yan. Alam mo yung mga alahas na yan. Kunyari, mga binili sa Mayat de la Rosa pang Oo. jewelry. Yan, yung mga ganyan. Kapag ka nakikita mo na may paborito yung nanay mo na alahas na lagi niyang sinusuot tapos hindi niya na masyado sinusuot ngayon kasi parang hindi na nababagay sa edad. Itago mo na. Umpisahan mo na. Huwag mo na itago. Ipaalam mo na kasi pag-aawayan nyo yan eh. So habang nabubuhay pa, parang klaro na sa magkakapatid na mga babae. Oh, binigay na sa akin to ni mama ha. O at ikaw naman mama, ganun ka. Oh, binigay ko na to kay Athena. Ganun. May pangalan. May Athena bigla sa storya. Biglang may pangalan Athena. Sabi ni Marisa, sino naman si Athena? Ano ba, kagaw ko na naman ba yan? Hindi. Sa alahas. Hindi, pero yung feeling ko yun, yung kasi mga bahay at lupa yan, mga papel-papel. Pero parang feeling ko yung sa mga alahas, na mga ano lang, yung mga Pwede mo sakto nang, lang. isubi-subi, Oo, ganon. pwede nang i-entrega. Although, may mga alahas na talagang may mga certificate, yung mga diamonds na kailangan, may mga ganun, di ba? Pwede mo na rin umpi-umpisahan. Hindi, ako para sa akin, hindi ito parang, it's not a bad thing. Di ba? It's just, inaayos mo lang talaga mga bagay-bagay. So, alam na this, malapit na po ang weekend. Sa weekend na ito, tingin-tingin na sa jewelry box ng mga magulang. Alin ba dito yung Kunyari, mamanahin? nililinis mo lang Oo, ganun. correct. Kunyari, concern. Ma, pwede bang linisin ko yung cabinet mo? Yan, Ma, ganun. by the way, ang dami pa palang laman ng jewelry box mo Yan, dito. ganun. Ang ganda ng singsing mo, sinusunod ba ito, ma? Ayan, Tapos ganon. linis-linis, kinakagat-kagat mo na. Yan, ganon. Alin dito yung authentic sa hindi. O di naman kahiramin mo. Tapos ipaano mo, ano tawag doon, ipapraise mo. Ganon. At alam mo naman ang alahas, tumataas ang value. Ang gold Yan. ngayon, pataas ng pataas ang per gram. O, di ba? So, yan yung mga... Alam yung gagawaan yung utak mo. Na-imagine ko na pang telenovela, gano'n. Hindi, Yung mga galawan, Ang sa akin lang ganon. para magkasaysay yung weekend mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic. Muli ako po si Nicole Yala. Ato ko naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! This portion was brought to you by... Hindi totoo yun. Yung mga ano, Mga nakakapanood dati ng mga teleserye. hindi, pero katotohanan yun, medyo magmasid-masid ka na, tingin-tingin ka na. Alin ba yung singsing ng nanay ko lagi niya sinusuot? O, di ba? Yung mga ganon. Alin kaya yung necklace ng tatay ko? Di ba? Bracelet ng ano, yan. Correct. Medyo ano-ano mo. Kasi, alam mo, huwag matatanda, pag mga talaga super senior na talaga, hindi na nila para suotin yan eh. Hindi na masyado, feeling ko ha. Wala nang dahilan para sa Oo, kanila hindi na sila pa-aesthetic, hindi na masyadong ganun. Importante healthy sila. Oo, correct. Ang mahalaga sa kanila talagang mababa ang blood sugar, 'di ba? Ayos ang function ng mga kidney at pancreas, ganun. Hindi na masyado yung mga ganyan. So, alam mo na. Ito mga tips lang naman. Ito yung mga tip, magpakabait ka din sa Yan, kanila. totoo din. Para ikaw yung maalala nila. If in case, di ba, tumawag na yan ng lawyer, tapos gagawa na siya ng last will and testament niya. So at least nangunguna yung pangalan mo. Yes. Ikaw yung may pinakamalaking share. 60% agad yung sa'yo. Yung 40% paghahati-hatian na ng ibang tao. Kasi Yan. ikaw yung mabait eh. Oo, di ba? Ikaw yung naglilinis ng alahas. Correct. Ikaw yung laging nandyan, di ba? Yung akala nila parang nandyan lagi parang to serve, di ba? Ang Yan, hindi nila yan. alam, di ba? Tagalinis ka ng alahas. Hindi, pero totoo yun na katulad na, sa amin, partner, buti na lang anak ko ay isang lalaki at isang babae. So, ang jewelry ng babae, iba naman sa jewelry ng lalaki. So, kunyari, may mga ganitong earrings, alam mo kay tatapot ko to, ipamana ko to sa anak ko lalaki. Ito papamana ko sa'yo, sabit mo sa ilong mo, ha? Diba? So, parang basic, mapupunta sa kanya yung mga alahas na meron ako. Diba? Tapos yung sa mga panlalaki, yung ano. Yung mga sapatos ng asawa mo. Ayan, gano'n. Sabi niya, lugi ko. Lugi ako, may amoy pa. Tukla pa yung swelas ng isa.
Pero rumurupok. magandang dapat ayusin talaga yan. Kasi mahirap, mag-aaway-away talaga ang mga magkakamag-anak. Meron. Yung dating kunyari, parang conjugal property lang ng mag-asawa, magiging korporasyon yan pagdating ng panahon. Magiging pag-aari na yan ng kung sino-sinong malalayong kamag-anak na. Kasi sabihin, ano din naman ako anong apelyido ni Athena na isip mo? Athena Reyes. Reyes. Reyes din naman ako Ang daming Reyes na pumunta, no? Di ba? Tapos pwedeng i-claim nila yan. Pagka mangyayari yan, pagalingan ng abogado para makuha nila yung porsyento nila. Totoo. Kaya nakakalurky. Habang mag-asawa pa lang kayo, di ba? Sa mga anak niyo pa lang, ayusin niyo na. Diba? Nagkaroon ng hashtag, sabi ni Ray Nicole, hashtag sing-sing ni Lola. Nicole Alas, attorney, doctor, and guidance counselor. Nakakaloka. O kaya naman ibenta nyo na lang para walang tas yung pera paghati-hatian nyo na. Totoo. Yan yung mga payo namin, di ba? Dami, di ba? Napakaganda Hindi. ng mga sinasabi namin. Kasi sayang naman din ko talaga kung mapunta na lang sa gobyerno. Di ba may mga gano'n na parang mapupunta na lang sa iba. So dapat maayos sa inyo na lang kaysa mapunta sa iba. Di ba? Correct. Pero para sa akin, sa lahat na sinabi natin, ang pinaka-perfect yung sinabi mo, partner. Maging mabait ka. Para basic, sa tao. oo. Sa'yo na Para alam mapupunta, na. oo. 'Di ba? Hindi ba sa ibang bansa, partner, maraming gano'n na mayayaman based to sa kaibigan kong Base caregiver. sa teleserye pinanood ko Hindi, nung kamakailan. caregiver. Untitled caregiver. Teleserye pa rin pala. Na yun nga, ang eksena niya is nakita niya ang pangarap niya makapag-alaga ng matandang mayamang mamamatay kasi nakita niya sa mga iba niyang kasamahan na dahil sila yung huling nag-alaga, sila yung nagpakita ng tender loving care, meron silang porsyento dun sa yaman. Okay, tama na. Meron silang gano'n at babalik ito sa pangarap ng tambalan na mali mo isang araw, no, merong sobrang yaman na tambalanisa, maisip niya na tayo lang talaga nagpasaya sa kanya, tapos pag nategi siya, may pangalan tayo doon. Sabihin namin po yung real name namin, ha, kasi baka hindi tanggapin ng batas yung Nicole Ayala Chris Chuper. Kaya kung may balak po Dapat kayo, legal name. kung may balak po kayo, magkita-kita po tayo sa Aliwan Fiesta, ha, para alam niyo po yung real name namin. Aliwan Fiesta magaganap sa June 27 to 29. Malapit na. Masaya yan mga kabisyo, mag-enjoy kayo sa fiestahan na yan. Kami pang ilang years na namin na-witness, 20 years. Yes. Diba? And every year talaga, may mga kakaibang pasabog. Kahit sabihin natin na, ito na naman yung mapapanood ko, hindi. Laging may mga kakaibang pasabog yung mga fiesta na nanggagaling sa iba't ibang probinsya. True. Diba? Tsaka syempre yung anong tawag, Reyna ng Aliwan. Yan. Di ba? Inaabangan din yan. Nakaka-excite ng Bilang ang mga bonggang-bongga. Pinoy ay mahilig sa beauty pageant. Yes. Yun. Meron tayong Reyna ng Aliwan na inyong aabangan soon. True Lalu. Okay, Docs. Salamat na marami sa pagtutok. Thank you very much. Ingat po kayo. Bye-bye. See ya. Rush. Use Close-Up with antibacterial.